Hi guys, so good day sa ating lahat. Meron tayo ditong receiver. Ayan, pinadala ng ating client. So taga Tambangan, Samar. So ang issue nito ay nawala yung code and then nawala din yung remote. Okay, so ngayon pinadala sa atin para ma-retrieve ang code and then malagyan natin ng bagong remote. So meron na tayo ditong remote na nakaabang. Ayan, so may power na rin. So gamit yung ating smart FI2 and then yung adapter na ito na para sa Yamaha. So tabayanan nyo guys yung gagawin kong guide uli paano mag-retrieve. So ulit-ulit lang din naman sa mga ginagawa kong tutorial. And then may adapter na ditong nakaabang na 12 volts para sa power supply. Ayan. Okay. So kakalasin muna natin tong receiver. Ayan, tatanggalin yung rubber. And then iingatan natin na pagkalas itong, yan yung masisela na pin na yan. Okay guys, so yun. Nakalas natin yung cover. Ayan. So ang tatargetin natin dito na IC, ayan. So ito mismo, ito. So may tatlong malaki dito, ito. Yun yung tatargetin natin, itong side na to. Ayan, so ito yung socket, andito sa banda. So ito siya. Pakita ko sa inyo sa software mismo. So papasok tayo sa Smart Key. And then pasok tayo sa Yamaha. And then pasok tayo sa Type 1. Kasi itong motor na to ay Yamaha, kung di ako nagkakamali, Sniper. Yun. Tama ba? Sniper yata pagkakalam ko eh. Sniper o same lang naman ang receiver yan. B74. So pang X-Max ka nakalagay oh. B74. Pero yung B74 kasi pwede yan sa Aerox, pwede yan sa Sniper or any na Yamaha bukod lang dun sa T-Max. Okay, so iba yung receiver nun. So yun. So papasokin natin itong B74. Ayun o, nakalagay din o. Okay. And then punta tayo sa basic function. Sa basic function, okay, punta muna tayo sa advanced function. Kasi sa advanced function meron tayong read key ID. So babasahin natin yung ID na nawala ng customer. Okay. So, kasi itong motor na to, ay itong receiver na to, mapapaandar natin to, kahit wala remote, basta kabisado yung code. Ang problema, pag nakalimutan nyo yung code, itong gagawin natin. So, read key ID, and then, ayan yung guide. Ayan. So, tama yung socket natin na ginamit. Ayan yung may yellow, black na yan, nakakabit doon sa ating Smart FI. And then, ayan siya. Tapos, nakatusok doon yung, ayun o, yung mga wire na yun. So, kung saan nakatusok yon, ito yon. So, nakalagay dyan, tatandaan nyo, nakatapat sa R4 ay black at nakatapat dito, sa bandang taas nito ay blue, and then nakatapat dito sa white ay yung, ayan, R20, nakatapat sa may R mismo. Ayan, so gagayahin natin yan. Tutusok rin natin doon kung paano yung posisyon niya. Ayun, so nakatusok na ako doon sa kanyang mga pin, kung saan tinuturo yan, kung saan nakatapat yan. And then i-click ko lang yung continue. Ayan, nakalagay dyan oh. Pag click natin ng continue, ayan, so mabilis lang naman yan. Ayun, so naread agad. Pag naread natin, bitawan na natin yan. Okay na siya. So tanggalin natin yung mga tusok. Ayan yung kanyang code, nakalagay dyan. eSIM ID niya ay 485E 4E, and then ang KID1 niya ay A21482. Ibig sabihin, wala siyang K2, wala siyang K3, hindi pa siya nalalagyan ng duplicate or hindi pa siya napapasukan ng ibang remote. Ibig sabihin, kauna-unahang remote niya nawala kasi KID1 lang ang meron. So itong KID1, ito yung ipapasok natin ngayon sa bago nating remote. Okay? So gagawin natin dito, susundan natin yung step na to. I-press lang natin to, click natin to. And then, pag-click natin, nakalagay dyan, no? Ayan. Are you sure? You want to use key ID1? Yan, number na yan. So, ipoprogram natin yung fob. Ito yung fob. Itong pinaka-remote niya. Okay? And then, okay natin siya. Prepare a new fob. Disconnect the data red wire from the SCU before pressing continue. Okay, so ito yon. Nakatanggal yung mga wire natin. And then, click natin yung continue. Ayan. On new fob, press and hold the smart key icon on the fob. The fob light changes from blinking slowly to flashing quickly.
Ayun. Then okay natin. And then pag okay natin, hintayin natin siya matapos hanggang matapos niya yung 6 count sa taas. And then bago mag 6 count, makikita nyo to, iilaw to. Pag ilaw nito guys, huwag nyo hintayin matapos yung program. Pindutin nyo agad kasi kapag nauna kayo, pag sinundan nyo dito, at saka pa lang yung pipindutin, nawala na yung ilaw dito, hindi yan successful. Okay? So okay natin. Kailangan ibigay mo ang best mo. Gawin mong modelo ang bakas mo para maging good example ang legacy mo. Panibagong taon, panibagong buhay ang lalakbayin at tatahakin na naman. Naging matatag sa nakaraan, at magiging palaban sa kinakaharap. Naging down man sa buhay, bumangon din naman. Ang daming pinagdaanan sa buong taon. Kinalimutan man nila kung anong aking naitulong. Tuloy pa rin sa laban, ano man ng mga hamon, sapagkat pinatatag ako ng panahon. Merong nawala o merong nagwala, meron ding lumala. May pumalit, may lumapit at may nagtiwala. Tuloy lang kahit down ka. Can everything do your best, hindi pwede yung pwede na yan. Kailangan ibigay mo ang best mo. Gawin mong modelo ang bakas mo para maging good example ang legacy mo. Okay guys, so nakita nyo, pinindot ko agad siya. And then okay natin. So nakalagay dyan. Okay, so nag-success siya kasi pag na-late kayo guys, inabagan niya lumabas yung sa screen bago nyo pindutin, magiging failed siya. So back na tayo. Ngayon, after natin na ma-success, iti-test natin ngayon yung receiver at yung ECU kung nakasync na silang dalawa. So pupunta tayo doon, back tayo, back, and then punta tayo sa basic. Eto, basic function. So pag click natin yan, pupunta tayo sa FOB and ECU sync test. Ayan. So testingin natin yan. So naka-quickly naman ito. Okay lang natin yan. Pag nag-check, ibig sabihin good. Ayun, so good na siya. So ibig sabihin, itong remote na to at dito, naka-pair na silang dalawa. Pero guys, may papakita ko sa inyo tools para malaman natin. Siyempre, naka-pair na to, naka-register. Paano mo malaman yung receiver kung buhay pa or good pa yung solenoid? So papakita ko sa inyong isang tools kasi hindi nakikita dito kung good pa yung solenoid. So makikita lang natin dito kung naka-sync. Okay? Okay guys, so ito na yung pinapakita ko na tools, simulator. So matetest natin dito kung good yung kanyang receiver. So testing muna natin. Click muna natin to. Ayun, nakita nyo nag-power yung solenoid. Ibig sabihin, pag nag-power yung solenoid at yung K, ibig sabihin good yung ating receiver. Kasi pag in-on mo to at nag-on lang yung K at walang solenoid, ibig sabihin sira yung solenoid yan. So naka-pair yung remote pero hindi gagana yung receiver pag kinonek sa ECU. Ayan, so gumagana siya. Ayan. Ayan, nagbiblink pa siya. Okay, so pag pinindot ko to, ayun, gumagana siya. So may feedback na siya. Pag pinindot ko naman yung parang knob, parang doon sa motor, pag pinindot ko yun, iilaw dapat yung remote. So may feedback yung receiver to remote. Ayun o. Ito niya. And then gumagana yung solenoid. Ibig sabihin, good yung receiver. So ito guys, good na ito. For shipback na to sa client. Ayun. And then papadala natin yung code din na na-retrieve natin. Okay? So sana guys may natutunan kayo ngayong araw gamit yung ating smart Wi-Fi. So ulit-ulit lang naman yung aking vlog na to guys. Pero siyempre baka matabunan yung mga video. So like, share, and follow na lang guys, or subscribe sa akin YouTube channel. And then share nyo guys sa mga kaibigan nyo. Baka mamaya may mga kaibigan kayo o client kayo na ganito nangyayari. And then may mga na-encounter kayong ganitong troubleshoot. Contact lang kayo sa akin guys. Okay? So magandang araw sa ating lahat.